Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Sa Panginoong Diyos ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa at ng lahat na naroroon. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, ang sanlibutan at silang naninirahan doon. Sinabi ng Diyos, "Akin ang anumang nasa silong ng buong kalangitan. Bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at lahat ng gumagala sa parang ay akin. Akin ang pilak at akin ang ginto," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang kayamanan ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa tao. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, lalaki at babae. Sila ay binasbasan ng Diyos at sinabi sa kanila, "Kayo ay magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa." Ang kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ay ninakaw ni Satanas ng kanyang tuksuhin at pagkasalain ang tao. Ang kayamanang ito ang inialok ng Diablo nang tuksuhin niya ang Panginoong Hesus. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya, "Ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Ibig ni Satanas na siya, hindi ang Diyos, ang sambahin, at ang kasangkapang ginamit niya ay kayamanan. Siya ay tinanggihan ng Panginoong Hesus. "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Ito ang aral ng Panginoong Hesus. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang kayamanang inialok ni Satanas ay hindi niya pag-aari dahil ito ay nakaw. Diyos pa rin ang may-ari ng lahat ng kayamanan at ito ay nasa kanyang anak. Kaya't ang Panginoong Hesus ay mayaman. Ngunit siya ay nagpakadukha noong siya ay magkatawang tao. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang siya ay ating tanggapin. Hindi niya pagkakaitan tayo na tumanggap sa kanyang anak. Kasama ng anak ay ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak upang sa Diyos tayo magtiwala, hindi sa salapi. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, "Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man." Hindi salapi ang ugat ng kasalanan. Ang ugat ay ang pag-ibig sa salapi. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang mayaman na nagtanong sa Panginoong Hesus kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan,
ay tumutupad sa kautusan mula sa kanyang pagkabata. Tinignan siya at minahal ng Panginoong Hesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Siya'y nanlumo at umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Ang mga alagad na nag-iwan ng kabuhayan upang sumunod kay Jesus ay pinangakuan ng Panginoon ng kayamanan sa mundong ito. Sinabi ni Pedro, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa mabuting balita ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig, at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay." Ang pangangaral na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay mula sa mga patay ay pangangaral ng pagsisisi at pagpapatawad ng Diyos sa mga makasalanan. Ang pagbibigay sa layuning ito ay gawa ng pagpapatawad sa kanila. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan." Ito ang pangako sa mga nagbibigay para sa mabuting balita. Pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus.